Hello guys, kain tayo. Meron ako ditong pasta at saka fried chicken lang. Ayan. So, tomorrow pala ay meron akong OB appointment. 8 ng umaga. So, after nun siguro pupunta na lang ako ng merkado kasi meron akong kailangang bilhin. May mga stock ako dito na ubos na. Unti lang naman. And, ilista ko siguro yung mga bibilhin ko. Parang ang dami namang bibilhin. Yan. Hindi, naiibig din ako sa naiibig din ako sa ginataan na isda. Or pag wala, maghahanap ako ng sampalo. Meron naman napibilihan dito ng sampalo. So, gusto kong maggawa ng sinaing na isda. And may fish nga ako dito. Kulang lang ako ng ingredients. By the way, si asawa pala, na siya, 3 days na niya na ngayon nung nag-move siya dun sa dati naming place. So, alhamdulillah, first day niya doon, meron na siyang work agad. So, parang ang napag-usapan namin is, instead na siya yung pupunta dito every 2 weeks, tapos magstay lang siya dito ng maghapon lang, as in hindi 1 day. Kasi, ang balak niya kasi is every 2 weeks, alis siya doon ng Saturday ng gabi after work. So, ang dating niya dito, madaling araw ng Sunday. And then, Sunday evening, aalis na ulit siya dito para sa kinabukasan naman, may work siya. Kasi ang off niya is Sunday lang. So, alhamdulillah, nakausap niya yung, pagtatrabahuhan niya na meron kasi silang pwesto na kukunin sa may soup doon. Medyo crowded yung area na yon. So, nangangailangan siya ng at least isa pa na makakatulong or magbabantay lang ng cashier or magte-take ng mga orders ng tao. Kasi yung asawa ko yung magpiprepare ng food na orderin nila. So, ang gustong mangyari nung pagtatrabahuhan niya is kukuha pa siya ng isa pa na magtatrabaho na babae. Sabi ng asawa ko, ayaw daw niya na may makatrabaho na ibang babae. Why not yung asawa na lang daw niya, ako, ang pumunta doon, tapos magtrabaho. Kasi maalawa naman yung trabaho. Parang in charge lang sa mga orders. So, ayun, inshallah pumayag. Pag pumayag yung tao na yun, so ang mangyayari is, 2 weeks ako doon, tapos 1 week ako dito, ganun. So, ako yung magbabiyahe. Pero inshallah, kayanin ko din kasi yung tiyan natin ngayon is medyo lumalaki na. Pero okay naman yung dito, yung street dito, yung na-experience ko nung nag-move nga kami dito. Okay naman yung biyahe, as in smooth naman siya, maganda naman yung kalsada. Hindi naman siya matagtag. So, parang okay naman yung ganong setup. At least magkasama kami ng asawa ko doon. Hindi kasi namin ito mabibitawan tong apartment na to, guys. Itong place na to. Kasi nga, naghihintay pa rin ako ng aking protocol dito. Yung ID ko mismo. Tapos, dito rin ako manganganak. And then, after kong manganak, dito rin kami magpa-process ng aming pataka. And then, inshallah, after nun, yung passport naman namin, ang asikasuhin namin, which is, mas maganda raw na dito lahat asikasuhin kesa dun sa dati namin na tinirahan. Mas mapapadali daw na ganun. So, kahit medyo magastos kasi, magbabayad kami ng upa dito, tapos magbabayad ng upa doon, tapos, yung transpo, medyo mahal din. Okay lang, tiis-tiis na lang. Wala kailangan namin na kung saan kami mapapadali ang buhay ba. So, ayun. Ang init. Galing pala ako ng merkado kanina, guys. May binili lang ako. And
Ikwento ko sa inyo. Meron isang matanda doon sa may cashier. Nauna siya sa akin. Tapos nakita niya ako. Ito yung suot ko. Sabi niya sa akin, Busel, Linda, you are beautiful, sabi niya. Muito quente. Sabi niya, very hot daw. Yung suot ko. Yung matanda, parang nasa 60 to 70 years old na siya. And parang napaka-innocent niya about sa pananamit nating mga Muslim. So sabi ko sa kanya, obrigada. Sabi ko sa kanya, thank you. Eu sou muçulmano. I am a Muslim. And wala, nakatingin lang siya sa akin. Parang iniisip niya lang na itong pananamit ko is parang style dito. Pero ewan ko, yung mga nakikita ko na tao dito, pag tinitingnan nila ako, siguro parang iniisip nila na, ano to, new style ba itong pananamit itong babaeng to? Wala silang idea, as in, napaka-inosente nila dito. So ayun, shinare ko lang sa inyo. Kasi first time na nangyari sa akin na merong kumausap sa akin na ganun. Well, kapag lumalabas ako, palagi nila akong tinitingnan, mula ulo hanggang paa yung mga tao dito. Pero, first time na may kumausap sa akin ng ganun. Ayun. So, babalitaan ko kayo guys kung ano magiging sistema ng buhay naming mag-asawa. Pero ngayon kasi, mag-isa lang muna tayo. Kain tayo. Ang init. So may nagtatanong din pala sa inyo guys kung magkano daw ang salary dito sa Brazil. Kung kayo ay hindi taga dito, tapos baguhan kayo dito, hindi kayo marunong magsalita ng lengguwahe nila or which is yung Portuguese nga, mababa lang ang pasweldo nila dito. May sumusweldo ng 1,300, 1,500, 2,000. Kapag ang sweldo nyo 2,500, 3,000 or up, magandang start na yon dito. So, ayun, mababa lang ang sweldo dito guys. Pero depende pa rin syempre sa kung ano yung profession mo. Syempre kung doktor ka or kung mataas yung profession mo dito, tapos magaling ka pang mag-Portuguese, syempre yung ganun, malaki yung sweldo. Pero yung halimbawa sa mga maliliit lang na kumpanya, restaurant, ganyan, maliit lang yung pasweldo. May nagtatanong din sa inyo magkano ba daw yung kailangan na budget para mabuhay dito sa Brazil. Kapag meron kayo guys 3,000 reais o nasa 31 or 32,000 pesos, normal na yung pamumuhay nyo dito kung dalawa lang kayo. For example, ako bibigyan ko kayo ng example na expenses, kaming dalawang mag-asawa lang dito. So, yung aming inuupahang bahay dito is 800. Tapos yung electricity namin is umaabot lang siya ng 50. Yung water naman namin dito is free naman siya. And then yung internet namin, kaming dalawang mag-asawa is maximum 100. So 950 na yon. Tapos yung grocery namin mag-asawa para sa food namin, sa lahat-lahat na dito, yung mga sabon, ganyan. Every week kami pumupunta ng merkado and maximum na yung 100 na every week namin. So pagpalagay na 500 every month, may labis na yun. So, total of 1,450. Siyempre, hindi pa rin dun kasama yung paglabas-labas, pagkain sa labas, yung pagbili mo ng kung ano-ano, hindi pa kasama dun. So, kapag meron kayong 3,000 hiyas, is normal na yung pamumuhay nyo dito. So, yun nga, depende nga yun kung ilang members ng family
And depende rin sa place na titirahan nyo. So of course, dito sa tinitirhan namin ngayon is parang style province siya and medyo mabababa yung cost of living dito compared sa dati naming tinirhan, which is sa city nga. Doon malaki yung yung upuhan doon ng bahay. Nakita nyo naman yung mga first vlog natin na maliit lang yung kwarto namin. 900 yon, including electricity, water, and internet. Pero sobrang liit lang nun, as in. Sobrang liit lang. So siguro yung tinitirhan namin ngayon dito, kung doon, kung ganitong kalaki, siguro nasa mga 1,500, 1,800, ganun. Ayun. So depende sa place na titirahan. Merong maingay na truck dito sa labas. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Naririnig nyo ba?